Makakausap natin ngayon si Mon Gualvez because Cebu is under a state of calamity again in the wake of Typhoon Tino. At this point, let's see how the province is doing from our man in Cebu, si not Dale Israel, but currently, for the moment, si Mon Gualvez. Mon, pasok. Hi, Lord. Yes, nandito tayo ngayon sa Cebu. Nag-travel tayo yesterday para nga talagang makita rin yung sitwasyon dito ng ating mga kababayan. We first visited yung city of Talisay dito sa Cebu na halos na wipe out lahat ng mga bahay ng 2 hanggang 3 barangay dito sa area matapos umapaw yung Mananga River. Talagang tinangay lahat ng mga ari-arian, gamit ng mga residente. Nagkalat pa rin ang putik sa lugar matapos humupa lamang kahapon itong pinakabaha na umabot pang araw ng isang buong palapag yung taas nito. Sa current count ng provincial government ng Cebu, umaabot ng 7 yung nasawi sa Talisay. And then afterwards, we went directly to Liloan, in which ito yung town na sobrang dami ng initial bilang ng mga nasawi. Yesterday, it was just 35, but now, according to the data from the Philippine National Police, it went up to 40. Sa 40, 4 na po na yan, merong 11 na unidentified pa. And while we are covering in Liloan a while ago, napakarami, or meron pa mga bangkay na nakikita just now sa ilang parts ng Kotkot River. Yung Kotkot River naman, yung umapaw dito sa bayan ng Liloan at talagang halos naging maladagat na yung nangyari dun sa barangay. At isang eskwelahan din yung natibag yung mga pader nito. Sayang lang hindi ko mapakita yung visuals or pictures nito at videos dito sa isang eskwelahan. Talagang literal na nagiba yung pader, tanging mga poste na lamang yung natira. At sa loob ng mga nagiba na yan, nagpasukan yung mga troso, bahagi ng puno, mga halaman, may mga tipak ng bato, may mga yero na tinangay nga dahil sa rumaragas ng baha. Yung eskwelahan pa naman na yon, it serves as an evacuation center for those residents na lumikas. Pero nung nakita nila tumataas na yung tubig, they needed to at least pumanik sa second at third floor ng naturang building. Luckily, hindi naman nagiba yung buong gusali ng paaralan, pero totally devastated itong barangay Kotkot ng bayan ng Liloan at talagang dito halos nasira ang mga bahay, mga sasakyan na lubog at ang mga pader talagang nabuwal din ng naturang bagyo na bagyong Tino. So patuloy na kinokulate ng local government yung mga numbers na nabibilang kasi nga ang sinasabi maaaring hindi daw taga Liloan yung mga nakitang casualties or mga fatalities. Maaaring tinangay ito ng anod at galing sa ibang mga bayan o lungsod dito sa Cebu. So ito yung pina-finalize at ina-account ng local government, particularly the provincial government as well, para nga malaman yung final count or tally ng mga specific areas. Kasi ang police, pag nagbibilang sila ng mga nakikita nila mga bangkay, they count it kung saang lugar ito natagpuan. Oo. So yun yung bilang nila. Mon, so yun, yes Lord. Yung ano ang dynamic ngayon dyan ng mga local officials, sila ba ay umiikot-ikot ngayon dyan? Nasaan sila ngayon? When we went to Liloan, yung pumunta muna kami sa munisipyo at currently talagang tuloy-tuloy yung mga meetings na ginagawa ng mga nasa frontliners at kasama din ng kanilang mayor doon. So meron naman mga umiikot na mga tauhan ng MSWD na namamahagi na ng mga relief packs para sa mga residente. Pero alam mo, nakakalungkot lang Lord kasi some of the barangays, not just in Liloan but also in Talisay, are actually asking for help. Nabalik na naman yung mga may karatula na humingi ng tulong, pagkain, tubig, gamot kasi nga wala pang nakaabot sa kanila as of now. Maaaring kasi nga kahapon lang halos humupa yung baha at maaaring ngayon din talaga nakakagalaw ang mga otoridad para mag-abot ng tulong. So may mga ilang barangay ang hindi pa rin daw talaga. According to the residents, this is just according to the residents na wala pa sila natanggap na ilang mga ayuda. Kasi kadalasan din mo yung mga dapat tumulong, nagiging biktima din. So that is where yung mas mataas sa ngayon ng gobyerno, they have to step in.
Pero, Mon, ikaw ba hindi ka nagkaka-flashback sa nag-cover ka nung aftermath ng Typhoon Odette, ano? Anong kaibahan nito ngayon? Oo. Alam mo, Typhoon Odette was very, very memorable to me and to my crew kasi talagang we thought it's the end of our lives na talaga nung time na yon. The difference is talagang paano ba? Unahin ko muna yung similarities. The similarities, ang tinamaan na naman ito, yung central or yung mga pinaka-city ng Cebu, no? Na pinaka-busy eventually technically ng whole province. Marami na namang mga bahay ang nasira, pero compared to Typhoon Odette, which is much stronger, I suppose, no? Dahil talagang yun, mas maraming bayan at lungsod ang talagang pinadapa at nagkasira-sira, no, ang halos malaking bahagi ng southern part of Cebu on the devastation made by the said typhoon. Dito kasi sa Typhoon Tino, flash flood yung nangyari. Tubig. Yung Odette kasi hangin. Yung Odette kasi hangin at ulan din, no? So yun yung difference lang naman nila, Lord. Kaya talagang mas maraming nasira noong panahon ni Odette compared to Tino. Pero hindi ko ma-quantify itong Tino na mahina kasi talagang kawawa, talagang wipe out ang description naman namin sa mga bahay. Alright. Ngayon, si Mon Gualvez po nag-uulat sa atin live mula sa Liloan, Cebu. Mag-ingat kayo dyan. Thank you. Mon Gualvez and his team, ingat kayo.